Ang bilis talaga ng panahon, parang kailan lang kapapanganak ko lang sa kanya. Ngayon, 2 years old na siya. Plan A, magsiswimming kami. Kaya lang dahil nga buntis ako at manganganak ako next month, mas priority namin yung needs kesa sa wants. Plan B, dapat uuwi kami ng Binangonan para dun i-celebrate yung birthday ni Pio. Kasi dapat ipaghahanda siya ni Lolo Dondon niya pa-birthday sa kanya. Kaya lang, a week before yung birthday niya is hindi na maganda yung pakiramdam ko. Medyo mabigat na yung tiyan ko, tapos sasakit-sakit na. Kaya maaga pa lang sinabi ko na sa asawa ko na i-inform niya na kay Tito Dondon na baka hindi kami makauwi. At tuluyan talagang hindi kami nakauwi kasi January 31 ng gabi, kailan dapat kami uuwi. Happy birthday, Kuya! Nasugod naman ako sa emergency room. Alas 12. Kaya naman sa hospital namin sinalubong ang birthday ng anak ko. Hindi naman ako na-confine at 2 a.m. pinauwi na rin kami. Ayan nga at kinantahan na lang namin at pinag-blow namin ng invisible candle. Kinaumagahan naman habang tulog pa yung mag-ama ko, inasikaso ko na yung surpresa ko kay Pio. At dahil nga nasira yung pampalobo namin, ayan nga at minano-mano ko lahat ng lobo ni Pio. Hindi ko na lang masyadong mapalaki para hindi ako mapersa. After kong matapos niya, nagising na din ang asawa ko. Nagulat nga siya na ako ba daw ang gumawa, no? Sino pa ba, kami lang naman tao dito sa bahay. Pinag-prepare niya nga ako ng breakfast para naman makainom na ako ng gamot. After ko naman mag-breakfast, naligo na rin ako kasi aalis din kami para sa appointment ko naman sa OB. After ko naman maligo, pinagising ko na si Pio at pinabihisan ko na ng terno niyang Paw Patrol pajama. Pagbukas nga ng pinto, ang ganda ng ngiti ng anak ko nung makita niya yung mga balloons. At napawaw pa nga ang anak ko dyan. Tapos pinag-blow na rin namin siya sa kanyang fruit cake. Kung mapapansin nyo, every month puro fruit yung hinihipa niya, ay hindi talaga namin siya binili ng cake. Dahil bata pa siya, ayaw namin siya masanay kumain ng sweet. At the same time, bawal din sa kanya yung mga sweet. Maselan din kasi siya sa pagkain, gawa ng balat niya. After naman yan, pinauna ko ng paliguin si tatay bago niya paliguan si Pio kasi papakainin ko pa siya. Hindi ko kasi maasikaso si Pio kasi nga bawal ako mapagod. At umalis na rin kami papunta sa ubi ko. Ito nga si Pio may dala pang lobo habang dumitete sa akin. At pagdating nga sa clinic, ayun si tatay sinubok naman ang kanyang pasensya sa kakulitan ng kanyang anak. At home din kasi si Pio dito sa clinic na to kasi sanay na siya na nagpupunta dito. Kahit ang mga nurse dito ang tuwa sa kanya. After ng check-up ko, nirequest ako ng OB ko na magpa-BPS ultrasound. Yun nga lang, inabutan na kami ng cut-off kasi magla-lunch na sila. Balak talaga namin, ngayong birthday ni Pio is kakain lang namin siya sa Japanese restaurant na favorite namin. Hindi nga lang natuloy kasi medyo malayo yun sa clinic. Delikado kung magbibiyahe pa kami, baka mapagod ako, baka duguin na naman ako. Kaya naman nag-decide na lang kami kumain kung anong malapit na kainan dito, which is nakita nga namin is Jollibee. Pagdating nga namin dito sa Jollibee, itong bata ay tuwan-tuwa at nakita si Jollibee. Pinagpicture ko nga silang mag-ama, kaya lang hindi na kami nakapag-picture habang kumakain kasi nung time na yan, gutom na rin ako at masakit na yung tiyan ko. Tapos, ang tagal pa dumating na order namin, kaya nung dumating talaga, kain agad kami. After din namin kumain, bumalik na rin kami sa clinic para sa ultrasound ko. Sad to say, low-lying placenta pa rin ako, kaya pala ako dinudugo. After noon, umuwi na rin kami sa bahay at kailangan ko mag-complete bed rest para hindi ako duguin. Pagdating sa bahay, natulog kami. Mga 5 or 6 p.m. nagising kami, pumunta kami ng palengke para naman bumili ng iluluto ni tatay na handa ni Pio. Nagluto si tatay ng pang-dinner namin na pork steak at ng spaghetti para kahit pa paano may handa si Pio. Eto nga at ang saya-saya ng bata nung nag-grocery kami. Pag-uwi namin, napasama pa yung lakad namin kasi dinugo ako. Buti na lang, kaunti lang. Siguro napagpag ako sa e-bike. Kaya nagpahinga na lang ako at si tatay na nagluto ng lahat. After magluto ni tatay, sinet up ko yung mga balloons sa dining table namin para naman magkaroon kami ng remembrance at picture-picture sa birthday ni Pio. After namin kumain, natulog na rin kami.
magpahinga at kailangan ko na maraming pahinga. At yan ang kaganapan sa second birthday ng Kuya Pio namin. Hindi man maraming handa, hindi man bongga, ang importante na pasaya namin ang anak namin. At sama-sama naming sinelebrate ang birthday ng Kuya Pio namin. Thank you for watching. Bye!